Pagkatapos ng 5 taon ng pagkaalipin at labis na pagpapagod, napagtanto ni Shin na wala ng saysay ang buhay niya. Habang unti-unting nababasag ang isipan niya sa matinding galit at pagkamuhi ng kanyang sariling pamilya, nagpasya siyang tapusin na ang lahat, tumawid siya sa pulang ilaw, at buong puso niyang niyakap si Trokkon, tinapos ang kanyang miserableng buhay sa isang iglap. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Ang kaluluwa ni Shin ay muling isinilang bilang isang inabandonang sanggol sa nagyayelong kagubatan. Isang matandang lalaki na medyo kadiri at gasgasan ang nakakita sa kanya at iniligtas ang kanyang buhay, hindi alam ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama, si Lord Oliveria, ay dating pinuno ng kanilang bansa. Isa siyang makatarungang tao, tinulungan pa niya ang mga magsasaka noong tagtuyot at dahil sa kanya, nakalaya ang imperyo mula sa gutom at pagkaalipin. Ngunit sa kabila ng kabutihang iyon, may asawa siyang matabang babaeng palamunin at lingid sa kanyang kaalaman. Pinagtutulungan na siyang ipabagsak ng Archduke at ng mga Maharlika na nagbabalak burahin siya bago pa siya maging hari ng kanilang bansa. Ilang araw lang ang lumipas, nakatanggap si Oliveria ng liham mula sa mga Maharlika, iniimbitahan siyang pumunta sa kabisera para tuluyang koronahan bilang emperador. Ngunit nang marinig ito ng kanyang pangit at kababuyan niyang asawa, nag-alala ito na baka plano lang iyon para paslangin siya sa kabisera. Ngunit ngumiti lang si Oliveria. Huwag kang mag-alala. Sabi niya, ako ang dating pinakamahusay na demon hunter sa buong mundo. At sa gayon, nagsimula siya sa kanyang paglalakbay. Ilang linggo ang lumipas, sunod-sunod ang pagkawala ng mga babae sa kanilang nayon. Isang pulis umano ang lumapit sa mga tao, ibinunyag ang isang lihim na si Lord Oliveria raw ang nagbebenta sa mga babae bilang mga alipin. Mabilis na naniwala ang buong bayan sa kwentong iyon, hindi alam na isang patibong lang ito ng mga pekeng pulis. Kinabukasan, ipinahayag nila na natagpuan nila ang mga nawawalang babae sa karwahe ni Oliveria at ang lahat ng biktima raw ay lumitaw matapos siyang mawala. Nagngit-ngit ang buong bayan, dumagsa sila sa harap ng kanyang bahay kung saan naroon pa ang kanyang matabang asawa at sabay-sabay nilang sinilaban ang mansyon. Sa parehong gabing iyon, dumating si Oliveria mula sa kabisera. Nagtataka kung bakit hindi siya sinalubong ng hari sa ghetto Starbucks na napag-usapan nila. Ngunit sa pagbalik niya, bumungad sa kanya ang nasusunog niyang tahanan. Tumakbo siya papasok at nadatnan ang bangkay ng kanyang asawa. Sumigaw ang mga tao sa kanya, inaakusahan siyang ng kidnap at nagpaalipin ng mga babae, nagpapasalamat pa sa mga military police na umano'y nagligtas sa kanila. Ngunit tumawa lang si Oliveria. Mga hanggal, sigaw niya, wala ngang pulis sa mundong to. At sa sandaling iyon, nangiti siya sa katotohanang alam na niya kung sino ang nasa likod ng lahat. Matapos niyang isakripisyo ang buong buhay niya para iligtas ang kanilang imperyo, pero ang kapalit pala ay ang pagkamatay ng tanging mahal niya, na puno siya ng galit. Habang nakatingin siya sa kanila, nanumpa siyang lilipulin ang buong sangkatauhan. Hinayaan niyang lumunin siya ng kapangyarihan ng demonyo, naging unang tao na nag-anyong demonyo, at winasak ang buong lungsod sa isang napakalakas na pagsabog. Pero sa gitna ng trahedya, isang himala ang nangyari, ipinanganak pa rin si Shin mula sa katawan ng kanyang yumaong ina at iniligtas siya ng isang matandang lalaki sa gitna ng nagyayelong nyebe. Paglipas ng mga taon, natutunan ni Shin gamitin ang kapangyarihan ng hangin, parang The Last Airbender, at kalaunan ay nabuksan din niya ang Forbidden Void Storage System. Pero pinili niyang itago ang mga kakayahan niya para magmukhang ordinaryo lang. Samantala, si Merlin, na muling isinilang mula sa ibang mundo, ay tanging tao na kayang mag-cast ng spell ng walang incantation. Pero itinanggi niya ito sa sarili dahil gusto lang niyang magkaroon ng normal na apo. Isang araw, isang pangit na matandang babae ang sumigaw sa kanya dahil nangangaso siya ng delikadong baboy ramo. Pero sinagot lang ni Shin, hindi naman ako takot kasi kamukha mo rin yun. Hoy, saway agad ni Merlin. Maging mabait ka naman sa pangit mong lola. Napailing na lang ang tiyuhin niya, alam niyang kailangan na niyang higpitan pa lalo ang training sa espada ni Shin. Lumipas ang 2 taon sa bagong mundong iyon. Hanggang isang araw, ipinakita ng kanyang lolo ang madilim na lihim ng kagubatan. 10 taon na ang nakalipas mula nang isilang ang unang demonyo, halos wasakin nito ang buong bansa. At kahit na iligtas noon ni Merlin ang mundo, matanda at mahina na siya ngayon. Kaya para maprotektahan ang mundo, tinuruan niya si Shin ng domain expansion, isang teknik na kayang tukuyin ang mga demonyo sa paligid. 1 sa 1,000,000 lang ang may kakayahang gumamit nito, pero nagawa ni Shin ang domain expansion sa isang iglap. Napalibutan nito ang buong kagubatan, mas malawak pa kaysa kay Merlin. May kakaiba siyang naramdaman sa aura ni Shin, at tama nga, naramdaman ni Shin ang presensya ng isang demonyo sa kailaliman ng gubat. Habang patuloy nitong nilalamon ang mga bangkay ng hayop, nakita na ni Shin ang nilalang.
Hinugot niya ang kanyang espada, pero sumigaw si Merlin, tumigil ka, Shin. Hindi siya nakinig, tumakbo siya papunta sa demonyo. Sa mismong sandaling tatamaan na siya, pinaandar niya ang kanyang air jets, umiwas sa atake, at ginamit ang bilis niya para makabawi, isang mabilis na hiwa, at naputol ang ulo ng demonyo sa isang hampas. Noon lang unang nasaksihan ni Merlin sa buong buhay niya ang isang demonyo na napatay sa isang hampas lang. Hindi siya makapaniwala, paano kaya niya na-enchant ang espada at bote niya ng ganon. Kinagabihan, habang natutulog si Merlin, hindi niya maiwasang isipin si Shin bilang sarili niyang apo. Ganon din ang naramdaman ni Melinda, pero alam nilang dumating na ang oras para sabihin ang katotohanan. Kaya kinabukasan, matapos ang pagsasanay ni Shin sa espada kasama si Michael, tinawag siya ni Merlin para makipag-usap. Doon niya inamin na hindi talaga siya ang apo nito. Hindi rin niya alam kung paano ipinanganak si Shin mula sa bangkay ng ina nito, at hindi niya rin alam kung sino talaga ang mga magulang ng bata. Ngunit imbes na malungkot, ngumiti lang si Shin. Ang sabi niya, wala na akong ibang kailangang ama kundi ikaw, Merlin. Kahit gaano ka pa kapangit at walang kwenta, ikaw pa rin ang tatay ko. Lumipas ang 5 taon. Nagtipon ng buong pamilya para ipagdiwang ang ika-15 kaarawan ni Shin. Sa mundong yon, ang edad na yon ay tanda ng pagiging ganap na adulto. Kaya naisip ni Merlin na panahon na para ipakita ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni Shin. Dinala niya sila sa kagubatan dahil masyadong delikado kung sa bayan pa nila ito gagawin. Habang nakatitig ang buong grupo ng mga halatang may toyo sa ulo, biglang napasigaw si Melinda, Merlin. Bakit mo ginawa to? Bakit mo ginawang Demon Lord ang anak natin? Sabihin mo, saan nanggaling ang kapangyarihan niyang yan? Pero ngumiti lang si Merlin. May tinatago kasi siyang sikreto kung paano niya naabot ang ganong kataas na antas ng lakas. Habang muling nagtipon ng Council of Knuckleheads, napagtanto nilang sapat na ang lakas ni Shin para burahin ang isang buong hukbo ng bansa, isang lakas na posibleng magdulot pa ng digmaan. Kaya iminungkahi ng Council Master na ipasok si Shin sa Magic Academy. Pero agad na kinutuban si Merlin, akala niya ay gusto lang itong kunin ng bansa ni CM. Nang magtanong si Shin kung anong ibig niyang sabihin sa bansa niya, doon ibinunyag ni Dom ang matagal niyang tinatago na siya pala ang hari ng kaharian nila. Kasunod nito, sinabi niya na si Michael ay ang commander ng Knight's Order at si Merlin mismo ay ang bayani ng kanilang bansa, ang taong nagligtas sa kanyang buhay. Si Melinda naman, dati raw ay isa sa pinakamagandang babae sa buong kaharian bago siya maging medyo masungit na tita vibes. Magkasama nilang tinalo noon ang isang makapangyarihang demonyo, pero ang katawan nito ay hindi kailanman natagpuan. Nang marinig yun, napaisip si Shin kung bakit hindi niya alam ang nakaraan nilang tatlo. Pero binunyag ni Chris na hindi lang sila dating magkakampi, mag-asawa pala sina Merlin at Melinda noon. Makalipas ang ilang linggo, bumiyahe si Shin papunta sa kabisera. Pagdating nila sa mansyon ni Merlin, bumungad sa kanila ang mga alila at tagasilbi na inihanda ni Dom. Doon na-realize ni Merlin, isang kalokohan na naman ito ng hari. Kaya sabi niya kay Shin, sige, maglibot ka muna sa bayan habang inaasikaso namin tong kagaguhan ni Dom. Habang nag-e-explore si Shin sa kabisera, unang beses niyang bumili ng mga gamit sa tindahan. Pero sa di inaasahang pagkakataon, naligaw siya sa isang makitid na eskinita, oo, yung tipong doon lagi nangyayari ang mga plot developments ng isang isekai. Bigla niyang narinig ang sigaw ng 2 babae na tila ginugulo ng mga adik na mukhang basag na. Lumapit si Shin at tinanong, hoy, ginugulo ba kayo ng mga to? Isa sa mga lalaki ang kumilos na parang wala nang natitirang ulirat, trembling, desperate sa susunod na 12 niya. Sinubukan niyang suntukin si Shin, pero mabilis itong umiwas at pinatumba ang 2 bago pigilan ang ikatlo. Nang subukan siyang saksakin, dinakma ni Shin ang kutsilyo at sa isang iglap, nadodge ito sa kanyang kamay. Napanganga ang isa sa mga babae at napatigil. Paano mo nagawa yon? Tanong niya. Ngumiti lang si Shin. Iba kasi ang klase ng training dagger ko. Sabay kindat. At doon niya unang nasal ayan ang babaeng may pinakamalaking personality plot na nakita niya sa buong buhay niya. At doon nagsimula ang love story ng isang future hero at ng babaeng literal na tumigil ang mundo sa kanyang mga mata. Ilang minuto lang ang lumipas, nasa isang cafe na sila. Nagpasalamat si Maria sa kanya sa pagsagip at ipinakilala ang kasama niyang si Cecilian. Habang iniabot ni Shin ang kamay niya para makipagkamay, namula si Cecilian at halos mawalan ng composure. Tinukso pa siya ni Maria, kaya napilitan siyang tanggapin ang handshake at sa sandaling yun, parang may kidlat na dumaan sa pagitan nila. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Maria na mag-a-apply daw sila sa Magic Academy. Pangarap daw niyang makilala ang Wise Man at ang Magic Empress, at lalo na yung misteryosong anak ng dalawa. Doon biglang kinabahan si Shin. Lagot, ako yun ah. Kaya bago pa siya makilala ni Maria,
Nagpaalam na agad siya at nagpa siya ng umalis, baka kung ano pa ang mangyari sa sobrang excitement ng dalaga. Pero habang papalayo siya, napansin ni Maria na tulala pa rin si Cecilian, nakatitig sa direksyong nilakaran ni Shin. Nang tanungin niya kung gusto ba nitong halikan si Shin, parang nasa ibang mundo si Cecilian, pero nang marinig niya ang tanong na gusto mo bang maging boyfriend siya, napasigaw ito ng, hindi pwede. Habang halatang may tama na siya. Doon niya inamin, tumibok daw ng matindi ang puso niya nang una niyang makita si Shin. Pero syempre, si Maria, hindi pa rin tumigil sa pang-aasar, alam niyang may something nang nabuo. Dumating ang araw ng entrance exam sa Magic Academy. Habang naglalakad si Shin papunta sa notice board, napaisip siya kung makikita pa niya si Cecilian. Pero bago pa niya mabasa ang listahan, may isang aroganteng lalaki na sumigaw, tabi ka nga. Hindi siya pinansin ni Shin, kaya tinulak siya ng makong. Pero bago pa siya makabawi, mabilis na hinawakan ni Shin ang braso nito at isang pihit lang. Napa-array na ang gago. Galit na galit itong nagpakilala, ako si Kurt Ridsberg, tagapagmana ng Count. Pero bago pa siya makapagmayabang, dumating ang isa pang lalaki at malamig na sinabi, ang pag-abuso ng kapangyarihan ay labag sa Royal Decree. Kung ipagpapatuloy mo yan, mapaparusahan ka ng mismong hari. Namutla si Kurt kaya napilitan siyang humingi ng tawad at umalis na parang basang sisiw. Doon ipinakilala ng bagong dating ang sarili niya, August von Earlshide. Nagulat si Shin dahil apelyido yon ng mismong hari, ibig sabihin, anak pala siya ni Kingdom. Sinubukan ni August itago ang kanyang pagkakakilanlan, pero agad ding nagets ni Shin na magkamag-anak pala sila. Samantala, nagtataka si Maria kung bakit parang close si Shin sa prinsipe, at si Cecilia naman ay napaisip kung sino ba talaga siya. Nang magsimula na ang unang yugto ng pagsusulit, pinasagot muna sila ng written exam. Pagkatapos noon, dumiretso sila sa practical test. Ipinaliwanag ng instructor na kailangan nilang tamaan ng target gamit ang pinakamalakas nilang magic spell. Unang sumalang ang isang estudyante, maayos, pero medyo basic lang. Sumunod ang isa pa, pero habang tumatagal, halos mapailing si Shin sa mga cringe na incantation na naririnig niya. Ano ba to, psychiatric ward ng mga wizard? Sabi niya sa isip. Nang siya na ang sunod, lumapit ang instructor at seryosong sinabi, Shin, pakihinaan mo lang ha. Huwag mong sirain ang buong training hall. At doon nagsimulang maramdaman ng lahat na may kakaiba sa batang ito. Ilang araw ang lumipas at nalaman ni Shin at August na pumasa sila sa entrance exam. Dahil doon, mas lalo silang naging magkaibigan. Pero nang isumite ni Shin ang kanyang ID sa admin, napagtanto ng babae kung sino talaga siya. Pagkakuha niya ng uniforme at mga libro, sinabi nitong may defensive magic enchantment na ang mga iyon at binalaan siyang huwag na huwag niya itong i-enchant ulit. Pero nang gabing iyon, galit na galit si Kurt. Naiinggit siya kay Shin dahil siya na dapat ang pinakamagaling, kaya inisip niyang nandaya si Shin sa exam. Sa sobrang galit, napagdesisyonan niyang burahin si Shin sa mundo. Samantala sa bahay, sinimulan ni Shin ang pagre-reenchant ng sarili niyang uniforme. Una niyang tinanggal ang mga defensive at shock suppression spells at pinalitan ng auto-healing at absolute engraving spells. Mahirap pero matagumpay niyang na-overwrite ito, kaya napasigaw siya sa tuwa. Biglang pumasok si Melinda, handang pag-alitan siya, pero nang makita niyang gumana ang ginawa ni Shin, napagtanto niyang nilabag nito ang mismong batas ng mahika. Kinabukasan, sa entrance ceremony, binalaan ni Melinda si Shin na huwag sabihin kung inuman ang ginawa niyang reenchantment. Ngunit nang makita ng mga tao sina Merlin at Melinda, nagkagulo agad ang mga pamilya sa paligid. Pagpasok nila sa hall, tinawag si Shin para magbigay ng opening speech at doon na-realize ni Cecily at Maria na apo pala siya ng bayani. Habang nagsasalita si Shin, lalo lang nagngit-ngit si Kurt, hindi niya matanggap na mas magaling pa rin si Shin kaysa sa kanya. Kinabukasan matapos ang klase, lumapit si Maria kay Shin at sinabing may stalker na nanghaharas kay Cecily, ginagamit pa ang kapangyarihan ng pamilya nito para takutin siya. Habang iniisip ni Shin kung sino ang halimaw na iyon, biglang sumigaw si Kurt, galit na galit, tinawag ang pangalan ni Cecily at pilit siyang hinihila palayo kay Shin. Pero agad pinigil ni Shin ang kamay niya at buong tapang na nangakong poprotektahan si Cecily anuman ang mangyari. Dahil desperado na si Kurt, sumigaw siya na fiancé daw niya si Cecily. Pero agad siyang sinagot ni Cecily, tinanggihan na raw niya matagal na ang engagement nila. Sinabi pa niyang layuan na siya dahil alam niyang wala ng pag-asa si Kurt. Doon na siya nagbanta na patatalsikin ang ama ni Cecily sa bureau gamit ang koneksyon ng sariling ama na isang commander. Ngunit bago pa lumala, sumigaw si August, inutusan siyang tumigil at nagbantang isusumbong siya sa hari kung magpapatuloy pa siya. Wala nang nagawa si Kurt kundi umalis na may dalang galit. Pero alam ni Shin, babalik pa rin siya.
Kaya pinaalalahanan siya ni August sa pangako niyang puprotektahan si Cicely, at dahil doon, naluha si Cicely sa sobrang emosyon. Upang matiyak ang kaligtasan niya, inalok ni Shin na dalhin sila sa bahay niya. Sumama rin si August at maya-maya'y sumulpot sina Julius at Thor bilang mga escort handang tumulong. Pagkalipas ng ilang oras, ipinaliwanag ni Shin kina Merlin at Melinda na balak niyang i-overwrite ang enchantment sa uniforme ni Cicely. Tinanong ni Melinda si Cicely kung karapat-dapat ba siya. Dahil kapag natapos ito, magiging National Treasure Grade Protective Gear ang uniform niya. Ngunit mapagkumbabang sagot ni Cicely, hindi po ako karapat-dapat. Habang humihingi ng tawad si Cicely dahil sa pag-abuso raw niya sa kabaitan ni Shin, inamin niyang gusto lang talaga niyang iligtas siya nito at nangako siyang lalayo na sa kanya. Pero pinigilan siya ni Melinda at sinabing sinusubok lang niya kung ginagamit lang ba ni Cicely si Shin. Nang magsimulang umiyak si Cicely, sinabi ni Shin na alam naman niyang hindi siya ginagamit nito at gusto pa nga niyang gamitin siya kahit sa anong paraan kung gusto nito. Napakunot noo si Cicely. Anong ibig mong sabihin dyan? Tanong niya. Habang inaalis niya ang suot niyang uniforme, inamin ni Cicely na sobrang saya niya nang iligtas siya ni Shin. Alam ni Melinda noon pa na si Cicely ang babaeng para sa kanya, kaya dapat gawin niya itong asawa. Ilang sandali pa, sinimulan ni Shin na baguhin ang mahika ng uniforme ni Cicely. Ipinaliwanag niyang magbibigay iyon ng proteksyon laban sa mga biglaang pag-atake, pero limitado lang sa mga parte ng katawan na natatakpan ng uniforme. Pagdating ng hapon, na-enchant na ulit ni Shin ang mga uniforme ng lahat. Pero sinabi ni Maria na wala siyang interes magsuot ng National Brave Protective Gear. Pagkatapos noon, binuksan ni Shin ang isang portal at dinala sila sa cabin kung saan siya lumaki. Nang mapagtanto nilang nag-teleport lang pala sila, agad silang ibinalik ni Shin sa kabisera. Ang tanging limitasyon lang ng kapangyarihan niya ay kailangan niyang mapuntahan muna ang lugar bago niya ito may basitang muli gamit ang teleportation. Halos sumabog ang utak ni Maria habang iniisip kung gaano kalakas talaga si Shin. Kinabukasan, habang hinahatid ni Shin sina Cicely at Maria papasok sa eskwela, napansin niyang wala siyang nararamdamang negatibong mahika sa paligid. Nang magsorry si Cicely dahil ginagambala raw siya tuwing sinusundo. Sabi ni Shin, hindi ko hahayaan na mapunta ka sa kahit anong panganib. Pagdating nila sa paaralan, napansin ni August ang dalawang babaeng nakasunod kay Shin. Napaisip pa siya kung may threesome bang naganap bago magsimula ang klase. Tinawanan lang siya ni Shin at sinabing, ikaw nga yung mukhang birhen dito, ha? Dumating naman ang guro nilang si Alfred. Ipinakita niya sa kanila ang paligid ng paaralan at ipinaliwanag na kailangan nilang maghiwa-hiwalay sa iba't ibang study groups base sa lakas ng kanilang mahika. Dahil walang grupo na hamon para kay Shin, iminungkahi ni August na gumawa na lang siya ng sarili niyang study group. Agad namang nagsabing sasali ang babaeng may pinakamalalaking canon sa lahat ng anime. Nang mapagtanto ni Alfred na 5 na silang miyembro, sapat para makabuo ng grupo, nag-alok siyang maging faculty advisor nila. Nakiusap naman si Cicely kay Shin na turuan din siya ng lahat ng alam nito tungkol sa anatomy. Kinagabihan, maririnig si Ridsberg na sumisigaw para kay Kurt. Pagdating ni Kurt, sinabihan siya ni Ridsberg na tinatawag siya ng hari at pinagalitan dahil inaabuso niya raw ang kapangyarihang ibinigay sa kanya. Pero matigas si Kurt, akala niya kasi espesyal siya at hindi dapat ituring na kagaya lang ng mga karaniwang tao. Sinabi ni Kurt sa kanyang ama na ipagpapatuloy pa rin niya ang pang-aabuso sa kapangyarihang hawak niya, sabay sinisi si Shin sa lahat ng nangyayari sa kanya. Napagtanto ni Ridsberg na unti-unti nang nababaliw ang anak niya, kaya tinulak niya ito pabagsak sa sahig. Galit niyang sinabi na paparusahan niya si Kurt sa pagiging walang silbi, sabay utos sa mga bantay na ikulong ito. Kinabukasan, kumalat ang balitang grounded si Kurt. Habang nag-uusap sina Shin at ang mga babae, naisip ni Shin kung palaging bastos na tao na ba talaga si Kurt. Pero sinabi ni Julius na hindi siya dating ganun. Dinugtungan naman ni Thor na magka-middle school pala sila ni Kurt. Ikinwento niya na nagsimulang magbago si Kurt nang makasama nito ang isang kainahinalang guro na nagngangalang Oliveria STRM, isang dating magic teacher na pinaalis sa Empire. Lagi raw itong may suot na eye patch at sinasabing bulag, pero may kung anong kakaibang aura ito. Nang marinig ni Shin ang pangalang STRM, bigla niyang naisip ang kanyang ama at kung bakit pamilyar ang pangalang iyon. Samantala, dumating na sa bahay ni Kurt ang creepy na gurong si STRM. Pagpasok niya, nadatnan niyang nakatali si Kurt sa loob ng isang silid, mukhang basag na basag ang loob. Tinawag pa siyang walang silbi at mahina. Pero kahit ganun, galit na galit pa rin si Kurt, sumisigaw na ninakaw raw ni Shin ang babae niya. Ngumiti lang si STRM at nagsimulang punuin ng demonic energy ang katawan ni Kurt. Kung gusto mong mag-higanti, gamitin mo tong lakas, sabi niya. Sa paaralan naman, habang papunta sa susunod na klase sina Shin at ang iba pa.
Bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang demonyo. Paglingon niya, nakita niya si Kurt na nakatago sa mga palumpong nakamasid sa kanila. Bigla itong naglabas ng apoy, isang napakalakas na atakeng halos sumunog sa lahat. Agad naglabas si Shin ng barrier at nasalag ito, pero halos maabo ang katawan niya sa tindi ng apoy. Kahit hirap, nasabi pa rin niya kina Maria at Cicely na agad mag-channel ng mahika sa mga uniforme nila. Muling umatake si Kurt gamit ang isa pang fire blast. Pinigilan iyon ni Shin, pero nakita ng lahat na paso ang kanyang mga kamay. Mabuti na lang at nag-activate ang auto-healing enchantment ng uniforme niya, kaya unti-unting gumaling ang sugat. Seryosong sinabi ni Shin, gusto talaga tayong patayin ni Kurt. Sagot ni August, kung ganun, maaaresto siya sa kasong attempted murder. Pero bago pa sila makagalaw, nagsimulang lumabas mula sa katawan ni Kurt ang matinding madilim na enerhiya. Gumuhit ito sa lupa, winasak ang paligid at nagsimulang magbago ang anyo ni Kurt. Habang nagkikisay ang katawan niya, maririnig ang tunog ng mga nababaling buto sa leeg hanggang sa tuluyan siyang naging demonoid. Sabi ni Shin kay August, dalhin mo sila sa ligtas na lugar. Ako na ang bahala rito. Umalis ang grupo, at doon nagsimula ang matinding labanan. Sumugod si Kurt, nagpalabas ng napakalaking fireball. At muntik nang tamaan si Shin. Mabilis itong nakaiwas at agad gumanti gamit ang sarili niyang apoy. Paulit-ulit niyang pinasabugan si Kurt ng mga flame attack hanggang sa tuluyan niya itong mapabagsak. Habang pilit na tumatayo si Kurt, nagsimula siyang sumigaw kay Shin na mamatay na raw ito. Napaisip si Shin, paano nakakakapagsalita ang isang demonoid. Pero halatang desperado si Kurt na tapusin siya. Bigla itong nagpakawala ng napakalakas na apoy na bumulusok sa paligid ng barrier ni Shin. Ngunit kahit ganun, nakatakas si Shin ng walang gasgas. Pagkatapos, binanatan niya si Kurt ng kidlat, halos maluto ang buong katawan nito. Nang mapansin ni Shin na nakakaramdam pa rin ng sakit si Kurt, naisip niyang baka may paraan para maibalik pa ito sa pagiging tao. Pero hindi talaga tumitigil si Kurt, sunod-sunod pa rin ang mga fireball na pinapadala niya, lahat ay madali lang naiwasan ni Shin. Habang nag-iipon si Kurt ng napakalakas na magic power sa loob ng katawan niya para gumawa ng pagsabog, tinangka siyang pigilan ni Shin gamit ang lightning blast. Pero tumalbog lang ito sa barrier. Doon niya na-realize, kapag sumabog yun, mawawala ang buong eskwelahan. Kaya agad niyang ginamit ang ultrasonic vibration. Pinaganya ni Shin ang kanyang air jets at mabilis na sumugod kay Kurt. Sa isang mabilis at malinis na atake, nawasak niya ang ulo ng kalaban. Pero pagkaputol ng laban, ramdam ni Shin ang bigat ng ginawa niya. Tama ba ang pagpatay sa kanya? Habang nilalamon siya ng pagdududa, dumating ang mga kaibigan niya. Agad siyang nilapitan ni Cecilian para tingnan kung may sugat siya, habang nagtataka naman si Maria kung paano niya natalo ang isang demonoid mag-isa. Ilang oras ang lumipas, lihim na pinapanood ni Strom ang lahat. Sa isip niya, tagumpay ang kanyang eksperimento, at masaya siya dahil nahanap na niya ang kanyang anak. Pag-uwi ni Shin, nadatnan niya roon si Haring Dom na naghihintay sa kanya. Ipinahayag ng mga Royal Guard na bibigyan si Shin ng First Order of Merit dahil sa pagpatay niya sa isang demonoid. Ngunit napaisip si Merlin, baka ginagamit lang siya ni Haring Dom sa politika. Pinaliwanag naman ng hari na yun din ang parehong parangal na ibinigay sa kanila noon matapos silang pumatay ng demonoid ilang taon na ang nakalipas. Dahil nalaman na ng buong lungsod ang ginawa ni Shin, gusto niyang bigyan ito ng karapat-dapat na pagkilala. Napangiti si Merlin, tama nga naman. Kaya pumayag siyang ibigay ang parangal, pero binyantaan niya ang hari, kapag ginamit mo si Shin para sa politika, aalis kami sa kabisera. Makalipas ang lahat ng babae, napapatingin sa bagong bayani ng kaharian. Habang kilig na kilig sila at may kung anong iniisip na bastos tungkol sa espada ni Shin, nagtatanong naman sila kung yung pangit daw sa tabi niya ang nobya niya. Nahihiya si Shin at humingi ng tawad kay Cecilian dahil nadadamay ito sa atensyon. Pero ngumiti lang si Cecilian, sabi niya, ayos lang. Hanggat kasama kita, okay ako. Napangiti si Shin. Naalala niyang iyon din pala ang sinabi niya noon sa kanya. Dahil matapos ang insidente, naglabas si Haring Diem ng gag order na nagbabawal sa sinumang maglabas ng impormasyon tungkol kay Kurt bilang demonoid. Kaya nagtataka si Alt, kung ganun, paano nalaman ni Strom ang totoo? Nang mapagtanto niyang nabuko na siya, ngumiti lang si Strom at inamin ang lahat. Atake. Agad nilang sinalakay si Strom. Samantala, sa labas naman, patungo sina Shin, August, at ang tropa sa Mark's workshop. Biglang yumanig ang buong lugar nang sumabog ang mga pader. Sa gitna ng parade grounds, nakita nila si Strom. Napansin ni Shin ang patch sa mata ng lalaki, hindi ba ito yung creepy teacher? Kinumpirma ni August, oo, siya nga. At nang ibunyag ni Alt na si Strom ang nagpalit kay Kurt bilang demonoid, nag-apoy sa galit si Shin.
Agad siyang lumipad gamit ang ultrasonic vibration at umatake ng apoy pero pinawi lang ito ni Strom. Muntik na niya itong masugatan mula sa likod pero nakailag ito. Sunod-sunod ang atake ni Shin hanggang sa maglabas si Strom ng malakas na pagsabog ng apoy na tumulak sa kanya palayo. Pero bago ito tumama, lumutang si Strom sa ere. Determinado si Shin na tapusin ang laban. Gamit ang air jets, mabilis siyang sumugod at hinati ang mukha ni Strom gamit ang kanyang espada, sabay pinasabog pa ng apoy. Ngunit sa isang iglap, naglabas si Strom ng napakalakas na enerhiya na tumulak ulit kay Shin. Sa lakas nito, napunit ang kanyang eye patch. At doon nakita ni Shin ang mga mata ni Strom, pulang-pula, kagaya ng isang demonoid. Habang mabilis itong umiwas, umaasa si Shin na tatama na ang susunod niyang atake. Habang naghahanda si STRM ng sarili niyang pag-atake, malalakas na sinag ng araw ang biglang bumagsak sa kanya. Habang tumitindi ang init na literal na nagprito sa buong katawan niya, napasigaw si STRM sa sakit bago tuluyang sumabog sa napakalaking ulap ng usok. Sa sobrang init ng sinag, nagmistulang salamin ang lupa, kaya nagtataka si Thor kung paano nagawa ni Shin na makalikha ng ganoong tindi ng init. Pero napansin ni Shin na may kakaiba sa pagsabog na yon. Samantala, nakaligtas pala si STRM at nakatakas palabas ng lungsod. Napagtanto niyang nabuhay lang siya dahil sa explosive magic na ginamit niya para makatakas. Aminado siya, napakalakas ni Shin. Dahil doon, nagpasya siyang umiwas muna sa laban. Ilang araw ang lumipas. Habang naglalakad si Shito, kunwari lang palang sumabog si STRM para linlangin sila. Naisip ni August na posible nga iyon. Kaya sinabi niya kay Shin na popondohan ng royal family ang paggawa ng sandata niya. Dahil siya na ngayon ang pinakamalaking banta kay STRM. Pagdating nila sa pandayang pagawaan, sumalubong sa kanila ang maingay at walang kwentang panday na si Harold na sumisigaw kay Mark para magtrabaho na. Pero nang ipakilala ni August ang sarili niya bilang prinsipe, agad natulala si Harold at sabay-sabay na yumuko ang lahat ng manggagawa. Nang sabihin ni August na balak nilang gumawa ng sandata para kay Shin, ibinunyag niyang si Shin ay apo ng bayani at halos mapatigil sa gulat ang lahat. Agad namang pumayag si Harold at sinabing pinakamalaking karangalan ito sa walang silbi kong buhay. Samantala, sa Buvia Empire, isang inutil na lalaki na nagngangalang Zest ang nagulat sa pinuno nila na nagkakagulo sa kabisera dahil sa pagdami ng mga demonoid. Sa halip na kabahan, ngumiti ang pinuno, pagkakataon na raw ito para sakupin ang kaharian. Agad siyang naghanda para sa digmaan. Balik sa kabisera, matapos umalis ni Shin at ng tropa mula sa pagawaan, naisip niyang regaluhan si Cecilia ng accessory. Akala naman ni Cecilia na singsing ang bibilhin niya, kaya nagpanik ito, iniisip na baka magpo-propose si Shin. Nang makita ni Shin ang pagkadismaya niya, napagtanto niyang umasa ito ng sobra. Kaya para bawiin ang pagkakamali, dinala niya si Cecilian sa isang jewelry shop at ginastos ang buong allowance niya, para lang sa pekeng murang singsing. Pero nang isuot ni Shin yon sa daliri ni Cecilian, inakala nitong simbolo iyon ng pagmamahal. At nang hawakan siya ni Shin sa kamay, naramdaman niyang gusto talaga siyang protektahan ito. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag si Shin sa palasyo para sa isang parangal. Sa harap ng lahat, sinabi ni Haring Dom na karapat-dapat siya sa pagkilala at iginawad sa kanya ang First Order of Merit. Pagkatapos ng seremonya, ipinahayag ng hari na inimbitahan lang talaga si Shin para pumasok sa Magic Academy. Muling tiniyak ng hari ang pangako niyang hindi kailanman gagamitin si Shin sa mga layuning pampulitika o pandigma, at binalaan ang lahat na huwag kailanman kalimutan yon. Kinabukasan, habang papunta na sina Shin, Cecilian, at Maria sa paaralan, napansin nilang may napakalaking tao na naghihintay sa labas para lang makita si Shin. Pero nang bigla silang nagsimulang tumakbo papunta sa kanya, agad niyang isinara ang pinto, parang nagising sa isang bangungot. Dahil hindi na sila makalusot sa karamihan. Iminungkahi ni Shin na gamitin na lang nila ang portal. Pero nang makita niya ang mga weapons of mass destruction, destruction, sa harap niya, muntik na siyang sumabog sa ibang dahilan. Ilang minuto ang lumipas, dumating sila sa klase. Doon sinabi ni Shin sa lahat na kailangan nilang mag-level up. Baka raw magkaroon ulit ng pag-atake sa kabisera, kaya gusto niyang handa ang lahat. Alam ni August na may plano si Shin, kaya tinanong niya kung paano niya gustong mag-train ang grupo. Sinabi ni Shin na gusto niyang palakasin ang attack at defense magic ng lahat. Pero bago iyon, gusto muna niyang subukan kung gaano kalakas ang kontrol nila sa kanilang magic. Kaya inutusan niya si Maria na gumawa ng barrier. Nang gawin niya ito, napakunot noo si Shin dahil mas walang silbi pa ang barrier kaysa sa mukha ni Maria. Kaya sinabi niya kay Cecilia na ipakita kung paano talaga ginagawa ang isang totoong barrier. Agad namang kumilos si Cecilian at nag-conjure ng napakatibay na barrier, mas makapal pa kaysa sa pag-asang may pag-asa pa sila.
Ipinahayag ni Shin na ang singsing ni Cecilian ay may enchantment para sa control visualization. Ipinaliwanag niya na si STRM ay gumamit din ng kawangis na barrier para harangan ang atake niya, at sinabing kung tama ang paggamit ng mahika, kaya nilang harangan kahit anong atake. Samantala, sa Buvia Empire, nagpapagaling pa rin si STRM mula sa mga sugat niya. Nang sabihin ng babaeng nagngangalang Miria na naghahanda na ang imperyo para digmaan laban sa kabisera, napangiti si STRM, ito na raw ang pagkakataon para ituloy ang kanyang plano. Balik sa kabisera, pag-uwi ni Shin at ng tropa niya, ibinalita nilang nagsimula na silang mag-ensayo ng mahika. Pero nagreklamo si Thor, sobrang hirap daw ng training. Ipinaliwanag ni Merlin na kakaiba ang paraan ni Shin, hindi lang siya nag-iisip ng resulta, kundi mismong proseso ng magic ang binubuo niya sa isip. Na-curious si Thor, kaya sinubukan niyang gumawa ng gate portal, isa sa mga original spell ni Shin. Ipinaliwanag ni Merlin na maaari rin nilang gamitin ang mga spell ni Shin kapag naintindihan nila ang mismong mekanismo at natutunan kung paano ito pagsamahin sa tamang visualization. Ilang araw ang lumipas, bumalik sina Shin at ang grupo sa pandayan para kunin ang kanyang sandata. Maingat niyang sinuri ang espada at pinindot ang trigger para maalis ang talem. Napamangha si Tony habang tinitingnan naman ni August ang pangalawang prototype. Pagkatapos nilang umalis sa pagawaan, sinabi ni August na gusto niyang ipagamit sa hukbo ang parehong sandata. Naniniwala siyang magiging mas mura ito kung gagawin nila ito ng maramihan. Habang nagtataka si Shin kung bakit gustong ipa-mass produce ni August ang mga sandata, sinabi ni August na may paparating na digmaan. Nabahala ang lahat sa posibilidad ng gyera. Kaya nangako si August na hinding-hindi niya idadamay ang mga kaibigan niya sa laban. Pero iba ang desisyon ni Shin. Matatag niyang idineklara na sasama siya sa laban hindi lang bilang kakampi, kundi bilang kaibigan. Sinabi niyang hindi niya kayang talikuran ang mga taong tinuring na niyang pamilya. Sa parehong araw, sa loob ng kastilyo, nadiskubre ni Haring Dom na papalapit na ang hukbo ng imperyo sa kabisera. Agad niyang iniutos na maghanda ang buong puwersa ng Earlshid Kingdom. Samantala, sa imperyo, nagsimula ng maghasik ng lagim ang mga demonyo, winawasak nila ang lungsod at pinapatay ang mga tao. Ngunit nang dumating sina STRM at Miria, ngumiti sila dahil ayon sa plano ang lahat ng nangyayari. Alam nilang lalabas din kalaunan ng hukbo ng Earlshid, kaya sinabi ni STRM na oras na para umusad sa susunod na yugto. Ilang araw ang lumipas nang dumating si Harold sa kanyang kastilyo, agad niyang inutusan ng mga commander na lipulin ang lahat ng demonyo sa lungsod. Ngunit pagkakaalis nila, napansin niyang may nakaupo sa kanyang upuan, si STRM. Tahimik itong ngumiti at sinabing matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Nagliwanag ang mga mata ni STRM habang pinapalibutan ng magic circle ang buong silid. Mula roon, pinakawalan niya ang isang nakakasilaw na pagsabog na pinulbos si Harold at binutas ang pader ng kastilyo. Kinabukasan, nang dumating sina Dominic at Rupert kasama ang kanilang scouting party sa lungsod, nanlaki ang mata nila sa nakita. Wala nang natira, wasak ang buong syudad. Nagulat sila kung paano nagawang wasakin ng mga demonyo ang lahat. Ngunit biglang narinig nila ang tinig ni STRM. At nang mapagtanto ni Rupert na siya ang may kagagawan, tumambad sa kanila ang buong hukbo ng mga demonoid. Pagbalik nila sa kabisera, ipinaliwanag ni Dominic kay Haring Diem ang lahat ng nangyari at sinabi niyang halos hindi sila nakatakas ng buhay. Sa paaralan naman, inihayag ni Alfred na nakita si STRM sa imperyo. Dahil dito, binigyan sila ng babala na mag-level up bilang paghahanda sa posibleng digmaan. Ibinunyag din niya na magkakaroon sila ng joint training kasama ang Night Training School. Pagkatapos ng klase, napansin ni Shin na balisa ang mga estudyante. Nang tanungin niya kung bakit, ipinaliwanag ni Maria na ang mga estudyante ng night training ay palaging minamaliit sila, tinatawag silang sprouts dahil mahina raw sila sa pisikal na labanan. Kinabukasan, habang naghihintay sila sa gateway, napansin ni Shin na nahati sila sa mga grupo ng 8, binubuo ng mga salamangkero at mga kabalyero. Ilang sandali pa, sumakay na sila sa mga karwahe papunta sa training grounds. Unang nagsalita ang isang mag-aaral. Ako si Craze, first year top seat ng Knight Military Institute, pakilala niya. Sumunod si Miranda, ang second seat. Tiningnan lang sila ni Shin at naisip, siguro kasing walang kwenta rin ng mga mukha nila ang kakayahan nila sa laban. Pero kahit ganoon, nagtanong pa rin siya, nakipaglaban na ba kayo kahit minsan sa isang demonyo? Akala ni Miranda ay nagyayabang lang si Shin dahil nakapatay siya ng isang demonoid. Nagpatuloy siya sa pang-aasar, sinasabing ang night training school daw nila ang pinakamagaling at kahit pangalan pa lang ng walang kwentang paaralan ni Shin ay sapat na para takutin ang kahit sinong demonyo. Sinabihan pa ni Craze si Shin na huwag siyang pabagalin.
Habang naglalakad sila papasok sa gubat, napaisip si Cecilian kung nasaan na ang mga tagapayo nila. Pero biglang lumabas sina Siegfried at Christina, sabay sabing sila raw ang magiging mga instructor. Doon lang na-realize ni Shin na sila pala ang mga guro nila. Habang mas lumalalim sila sa gubat, ginamit ni Shin ang search magic at nakaramdam siya ng presensya ng isang demonyo. Nang sabihin ni Siegfried sa mga kabalyero na lalabas na ang halimaw, agad silang naghanda ng kanilang mga espada. Pero sa halip na malaking demonyo, isang dambuhalang boar ang biglang sumugod. Sinubukan nila itong atakihin pero mabilis itong nakaiwas at tinadyakan pa si Miranda papalayo. Hindi pa nakontento, bumalik pa ito at pinatalsik ang iba. Pero bago pa man ito matapos sila, mabilis na humugat ng espada si Shin at sa isang mabilis na hiwa, naputol ang ulo ng boar. Habang tulala pa ang mga kabalyero, lumitaw si Christina at malamig na sinabi, mahina lang ang demonyong yan. Tinawag pa niya silang grupo ng mga walang kwentang low-level losers na wala raw alam sa totoong labanan. Sinabihan pa niya silang seryosohin na ang natitirang pagsasanay kung ayaw nilang mamatay sa gyera. Pagkatapos nun, ginamit ni Cecilia ng restoration magic para pagalingin ang sugat ni Grace. Habang abala siya, hindi maiwasang mapatitig ng mga lalaki sa malalaking asset ni Cecilian, kaya dali-daling nilinis ni Grace ang mga damo sa daan para daanan niya. Nang inalok siya ni noon na buhatin papatawid sa pond. Nainggit pa si Kent, iniisip kung iinumin ba ni Cecilian ang tubig niya. Habang tuloy ang kanilang kartihan, napabuntong hininga si Shin at naisip na sana hinayaan na lang niyang mamatay silang lahat. Pero biglang nagbabala si Siegfried, may paparating na bagong demonyo. Ginamit muli ni Shin ang search magic at nadiskubre niyang hindi lang isa, kundi isang buong horde ng mga demonyo ang papalapit. Tumakbo sina Noon at Miranda, sumisigaw na may daan-daang demonyo na dumarating. Nagboluntaryo si Shin na siya na ang bahala. Pagkatapos bigyan ng permiso ni Siegfried, iniutos ni Christina sa lahat na pumwesto sa likod ni Shin. Ngayon, oras na para magpakitang gilas si Shin. Lumipad sa hangin ang asul ng mga bolang apoy na ginawa niya gamit ang compressed hydrogen at nang dagdagan niya ito ng oxygen, napansin nilang papalapit ang isang S-rank calamity. Pero bago pa ito makalapit, pinakawalan ni Shin ang isang napakalakas na energy blast, isang pagsabog na tumupok sa lahat ng demonyo at umabot pa sa buong kagubatan. Pagkalipas ng ilang sandali, nang mawala ang usok, nakita nilang halos kalahati ng gubat ang nawasak. Napasinghap si Pritre, realizing na halos walang hanggan ang kapangyarihan ni Shin. Dahil sa hiya, lumapit si Miranda kay Shin at nagsorry. Inamin niyang nainggit siya dahil apo siya ni Merlin, pero sabay sabing, kahit ganun, hindi ka pa rin namin ka-level. Habang naglalakad sila papunta sa kabilang bahagi ng gubat, nakasalubong nila ang isang bear demon. Agad kumilos sina August, Maria, at Cecilian, sabay-sabay silang nagpaapoy at pinasabog ito ng sabay. Habang sumugod naman ang mga kabalyero, pinrotektahan ni Shin si Grace gamit ang isang barrier. Nang tuluyang mabutas ng mga espada nila ang katawan ng halimaw, lumipad si Miranda para tapusin ito sa isang matinding atake. Pagbagsak ng bangkay ng halimaw, agad dumating si Cecilian para pagalingin ang mga sugatan. Habang ginagamit niya ang restoration magic, napansin ni Christina na nagsisimula ng matutunan ng grupo kung paano pagsabayin ang paggamit ng espada at mahika, isang malaking hakbang para sa kanila. Samantala, nasa ibang bahagi naman ng gubat sina Tony at kalahati ng grupo. Habang naglalakad, nagtanong si Mark kung bakit sobrang galit sa kanya si Julio. Napabuntong hininga si Tony at inamin na minsan niyang niligawan ang babae na gusto rin ni Julio. Nang maghiwalay sila, hindi pa rin nakamove on si Julio, kaya tuloy masama pa rin ang loob niya hanggang ngayon. Sa kabilang panig ng gubat, may isa pang grupo ng mga kabalyero na tinatawag ni Shin na mga walang kwenta. Pilit nilang tinatakot sina Alice at ang mga kasama niyang babae, sabay pang-aasar na pwede raw silang umuwi kay mommy kung natatakot sila. Pero nagkamali sila ng binangga. Nang magsimula ng umatake ang mga mababang lebel na demonyo, napagtanto ng mga lalaki na hindi nila kaya. Kaya agad lumaban si Alice at sa isang iglap, tinupok niya ang mga demonyo gamit ang malalakas na apoy. Sinundan naman siya ni Yuri na nagpalabas ng ice magic habang si Lin ay hindi sinasadyang nawala ng kontrol sa kanyang lightning magic at ayon, halos buong gubat ang nasunog. Pagbalik nila sa kabisera, napansin ni Shin na tila mas na-stress ang itsura ng mga babae, mas matindi pa raw kaysa sa walang kwentang mukha ni Melinda. Ipinaliwanag ni Alice na nawalan lang ng kontrol si Lin sa kanyang kapangyarihan habang si Julio naman ay halatang galit pa rin. Makalipas ang ilang linggo, habang nag-eensayo ang mga babae sa malawak na kagubatan, napansin ni August na lahat sila ay mas lumalakas na. Kaya tinawag niya ang grupo at ipinaalam ang masamang balita, ang mga demonoid ay nagsisimula ng maghasik ng lagim sa buong empire.
Sinabi niya na winasak na ng mga ito ang maraming bayan at nayon at halos lahat ng noble ay pinatay. Habang patuloy na dumarami ang mga demonoid, iminungkahi ni August na magbuo sila ng isang coalition upang labanan ang mga ito. Doon na-realize ni Shin na si Strom ang dahilan, ginagawa nitong mga demonoid ang mga tao sa bawat pag-atake. At dahil tiyak na susunod na target ang kabisera, alam niyang kailangan nilang maghanda. Kaya iminungkahi ni Shin na magdaos sila ng training camp. Agad nagtanong si Yuri kung saan sila magkakampang. Wala pa ring idea si Shin, kaya nagtanong siya ng suhestyon. Biglang sinabi ni Maria na bagay daw ang bahay ni Cecilian dahil may hot spring doon. Siyempre, agad pumayag si Shin. Kinagabihan, kinausap niya sina Merlin at Melinda tungkol sa plano. Sang-ayon naman si Merlin, sinabing magandang ideya yon lalo na't patindi ng patindi ang sitwasyon sa pagdami ng mga demonoid. Nang mapansin ni Melinda na baka subukang gumawa ng plano si Shin kasama si Cecilian. Napasigaw siya at sinabing hindi siya nagtitiwala sa kanya. Nagboluntaryo siyang sumama dahil pakiramdam niya wala naman siyang silbi at gusto niyang magawa man lang ang isang bagay sa buhay niya. Pero biglang nag-alok din si Merlin na sasama siya. Makalipas ang ilang linggo, umalis na ang mga estudyante mula sa kabisera sakay ng mga karwahe at nagtungo sa gitna ng kagubatan. Doon, naramdaman ni Shin ang presensya ng mga demonyo at sinabi ni August na mga medium-sized daw ang mga ito. Pagkababa nila, nagtanong si Thor kung sino ang haharap sa mga halimaw. Agad namang nagpresenta si Alice na siya na ang papatay sa mga ito, pero biglang sumingit sina Yuri at Tony, gusto rin daw nilang lumaban para patas. Kaya naisip ni Shin na gumamit ng chopsticks draw para pumili ng mananalo at sa huli, si Lin ang napili. Pagharap ni Lin sa mga demonyo, sabay-sabay itong sumugod sa kanya. Pero agad niyang ginamit ang napakalakas na hangin na literal na tinangay ang mga halimaw pataas at pinagpatong-patong sa isang fountain. Pagdating nila sa lungsod ng Clo, napansin nilang ito pala ay isang bayan ng mga hot spring. Pagdating nila sa Cecilian Manor, masigla silang sinalubong ng mga manggagawa matapos ang mahaba nilang biyahe. Kinagabihan, habang nagre-relax ang mga lalaki sa hot spring, nagsimulang magpasalamat si Merlin sa kanila dahil hindi nila iniwan si Shin. Ikinwento niya na lumaki si Shin nang walang kaibigan at labis siyang natuwa ngayon na napapalibutan na ito ng mabubuting kasama. Samantala, sinabi ni August na masaya rin siya dahil naging kaibigan niya si Shin, ang tanging taong itinuring siyang kapantay, hindi bilang isang prinsipe kundi bilang kaibigan. Napangiti si Shin sa mga salitang iyon. Sinabi niya kay Merlin na labis siyang nagpapasalamat sa pagpapalaki at pagsasanay sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya, baka wala siyang silbi ngayon. Dahil kay Merlin, nagkaroon siya ng mga kahangahangang kaibigan. Sa sinabi niyang iyon, napaluha si Merlin sa emosyon. At habang nagaganap ang emotional moment na iyon, may malupit na plot development din na nangyayari sa kabilang bahagi ng hot spring, at oo, massive talaga. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang kanilang magic control training. Napansin ni Merlin na unti-unti nang nagkakaroon ng kontrol sa mahika ang mga estudyante. Pero nang muntik nang sumabog ang mahika ni Lin, agad naman niya itong napigil. Kinabukasan, tinuruan sila ni Melinda tungkol sa magic gear enchantment at natuwa si Shin na naging maayos at produktibo ang training camp nila. Pagdating sa advanced magic training, sinabi ni Melinda na sapat na raw ang lakas ng mga kaibigan ni Shin para lumaban sa demonoid. Pero nang sabihin ni Shin na gusto pa niyang mas lumakas silang lahat kasama siya, napaatras sa takot ang mga kaibigan niya. Habang nag-aalok si Shin na ipakita sa kanila ang bago niyang spell. Sinabi niyang mag-cast muna sila ng barrier para protektahan ang sarili nila sa epekto nito. Agad namang pinaalalahanan ni August ang lahat na huwag ibaba ang kanilang guard. Pagbitaw ni Shin ng hollow purple spell, yumanig ang lupa at nag-iwan ng malaking pinsala sa paligid. Napaisip si Thor kung bakit hindi pa rin gumuho ang mga bundok sa tindi ng atake, pero sabi ni August marahil ay dahil kinontrol ni Shin ang enerhiya ng pagsabog sa isang direksyon lang. Habang papalayo na sila, sinabi ni August kay Shin na gamitin ang gate portal para ibalik siya sa kastilyo, kailangan daw niyang alamin ang tungkol sa mga pag-atake ng mga demonoid. Pagdating nila sa kastilyo, biglang lumitaw ang isang mainit na blondie na halatang may malaking plot development na kasunod. Nang magtaka si Shin kung sino ito, ipinaliwanag ni August na iyon ay ang fiancé niya, si Elizabeth. Nagpakilala si Elizabeth pero agad siyang sumigaw kay August dahil matagal na raw siya nitong hindi pinapansin. Kasunod niyang dumating ang kapatid ni August na si Mai na agad siyang pinagsabihan sa paglayas at sinabing matagal na raw niyang gustong makilala ang idol niyang si Melinda. Nang tanungin ni August kung ano ba talaga ang pakay nila, sinabi ni Elizabeth na gusto nilang sumama sa training camp. Napakamot ulo si August at sinabing hindi yun lugar para sa kasiyahan, imposible rin daw na payagan sila ng hari.
Pero biglang sumingit si Diem at sinabing pwede raw silang umalis kasi parang bakasyon lang naman iyon. Kinagabihan, ipinakilala ni August sina Elizabeth at may sa iba at sinabi niyang makikasama sila sa camp. Habang pinagmamasdan ni Cecilian si Shin na tila natulala, napansin niyang umiinit ang pisngi nito at may tumataas pang ibang bagay kasama ng body temperature niya. Nang makilala naman ni May si Melinda, napasabi siya kung paano nanatiling bata at maganda si Melinda kahit pinalaki niya ang isang walang kwentang bata tulad ni Shin. Agad na napatingin ang iba pang mga babae at nagsimulang pag-usapan kung gaano kahirap alagaan ng batang may sira-sirang kakayahan. Pinilit silang patahimikin ni Cecilian, pero huli na, congratulations, you played yourself. Ayon kay August, iyon na raw ang huling pahiwatig na kailangan ni Shin para mapagtanto ang totoo. Kinagabihan, nakita ni Shin si Cecilia na mag-isa, kaya nilapitan niya ito. Humingi ng tawad si Cecilian sa mga nasabi niya kanina, pero ngumiti si Shin at sinabing, sa totoo lang, natuwa siya sa confession nito. Naalala niya kung paano sila unang nagkakilala at inamin na nung una pa lang, cute na raw ito para sa kanya. Namula si Cecilian at inamin ding nung una pa lang, gwapo na raw si Shin sa paningin niya. Pero habang sweet na sweet ang moment, biglang napansin ni Shin na tila may mga matang nakatingin sa kanila. Paglingon niya, nandoon pala sina Maria at Alice. Proud na saksi sa eksenang iyon. At doon, sa harap ng lahat, formal na inanunsyo ni Shin na si Cecilia na ang girlfriend niya. Kinabukasan, nasa tabing dagat na naman sila. At alam nyo na, kapag beach episode, may plot, may mas malaking plot, at syempre, grandma plot. Tama na, kalma lang. Pagdating nila, sinabi ni Shin na mag-e-ensayo sila gamit ang bola niya, ang volleyball niya pala. Pag-umpisa ng laro, binato ni Alice ang bola paakyat sa langit at habang sinusundan niya ito. Napansin ni Shin na ginamitan niya ng enhancement ang katawan niya. Pero bago pa man ito bumagsak, sinalubong agad ni Olivia at Tinayra pabalik. Gumamit si Tony ng wind magic para ihagis ang bola, pero agad itong nablock ni August. Nang Celine naman ang tumalon sa ibabaw ng net, pinasabog niya ito ng flame attack na muntik nang lamunin si Yuri. Habang humahanga si Cecilian sa intense na laban, sinabi ni Mark kay Shin na sobrang galing niya. Pero alam ni Shin na may kakaibang nangyayari sa laro. Pagsapit ng gabi, habang magkakasama silang lahat sa isang kwarto, nagtanong si Shin kung paano magkakakilala ang grupo. Ipinahayag ni Maria na sa tuwing nagdiriwang ng ika-5 kaarawan ang mga royal at noble, laging may coming out party na ginaganap. Doon ibinunyag ni August na matagal na niyang kaibigan si Elizabeth mula pagkabata at palagi niya itong tinitingala dahil tinatrato siya nito bilang isang normal na tao. Inamin niyang doon nagsimula ang paghanga niya rito. Nasaktan si Maria sa narinig at habang iniisip niya kung bakit siya laging nag-iisa, biglang sumabat si Lynn, kasi naman, sa mukha mong yan, hindi nakakatulong. Ikaw ang biktima, Maria. Biglang naramdaman ni Shin ang presensya ni Melinda. Yes, 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 no, no, SHH. Paglingon niya, naroon si Melinda, nag-aapoy ang mga mata. Nagtataka siya kung bakit minamadali nila ang plot at dahil tingin niya ay masamang impluwensya si Shin sa lahat. Pinatawag niya agad ang buong grupo para sa isang pagpupulong. Kinabukasan, pagbangon ni Shin, halatang puyat siya, puro malalaking kanyan pa rin ang pumapasok sa isip niya. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Cecilian at pareho silang namulan ng magkatinginan. Nagpakalalaki si Shin at inaya siyang mag-almusal pero sinabi ni Cecilia na gusto niyang makipag-usap ng pribado. Paglabas nila, ipinaliwanag ni Cecilia na gusto niyang ipakilala si Shin sa pamilya niya. Noon na-realize ni Shin na oras na para harapin sila. Pagdating nila sa bahay ng mga Von Claude, nagtataka ang mga magulang ni Cecilian, sina Cecil at Eileen, kung bakit sila naroon. Kaya diretsahang sinabi ni Shin, nakikipagrelasyon po ako sa anak ninyo at nais kong hingin ang inyong basbas. Tuwa agad si Cecil at nagpasalamat pa kay Shin dahil pinili nito ang anak nila. Pero agad siyang pinatigil ni Eileen, umupo ka nga riyan. Ipinaliwanag niya kay Shin na maaari lang niyang ligawan si Cecilian kung pakakasalan niya ito dahil bilang pamilyang Maharlika. Kailangan nilang sumunod sa mga kaugalian. Ngunit nang makita ni Eileen ang seryosong tingin ni Shin, napagtanto niyang handa itong panindigan ang lahat. Pagkatapos niyang sabihin ang totoo kay Eileen, agad nitong binati si Cecilian sa kanilang engagement. Samantala, sa imperyo, sinabi ni Miria kay Strom na inatake na nila lahat ng karaban sa daan, senyales na oras na para simulan ang kanilang malaking plano. Sa kabilang banda, sa gitna ng kagubatan, handa na si Shin na ipakita ang bago niyang mahika. Naglagay agad ng matibay na barrier ang mga kaibigan niya, iniisip na isa na namang malakas na pagsabog ang mangyayari. Pero nang sabihin ni Shin na hindi ito attack spell, tinanggal nila ang mga barrier nila.
Sa harap nila, nakita nilang inililipat ni Shin ang kanyang mahika papunta sa isang malaking bato. Pag-activate niya ng spell, unti-unting umangat ang bato sa ere. Nagulat ang lahat, lalo na si Elizabeth, na agad nagtaka kung anong klaseng mahika iyon. Ipinahayag ni Shin na ito ay floating magic at ipinaliwanag na ginamit niya ang anti-gravity spell sa pamamagitan ng pag-imagine ng kabaligtaran ng pagbagsak. Hindi pa doon natapos, tinaasan pa niya ang level. Ginamit niya ulit ang anti-gravity spell at sa tulong ng floating magic, siya mismo ang umangat sa ere. Ginamit pa niya ang wind magic para makagalaw pakaliwat pakanan bago siya dahan-daang lumapag. Tinawag niya itong isang matagumpay na eksperimento at doon na-realize ni Sisilayan kung gaano talaga kagaling ang fiancé niya. Kinagabihan, matapos sabihin ni Shin kina Merlin at Melinda na engaged na sila, agad namang anoko ni Sisilayan ang responsibilidad. Pero ngumiti lang si Melinda, inaasahan na pala niya yon. Sabi niya, kailangan lang muna niyang makausap ang mga magulang ni Sisilayan bago nila ipalaganap ang balita. Pagdating nila sa bahay, mainit silang sinalubong ni Cecil. Pero agad ding sinabi ni Melinda na may mahalagang bagay silang kailangang ipaliwanag. Sa loob ng pribadong silid, nagsalita si Merlin at inamin na hindi talaga apo niya si Shin. Bago pa man sila magpaliwanag, sinabi ni Melinda na baka inaprubahan ng pamilya nila ang engagement dahil akala nilang apo ni Merlin si Shin, pero nilinaw niyang wala silang ugnayang dugo. Ngunit sagot ni Cecil, "Huwag niyong maliitin ang pamilya namin. Hindi kami pumayag dahil sa pinanggalingan ni Shin, kundi dahil sa kung paano niya pinahahalagahan at pinoprotektahan si Sisi Lion. Ang desisyon daw nila ay batay sa pagmamahal at kapakanan ng anak nila." Sumang-ayon si Eileen, at agad ding humingi ng paumanhin si Melinda sa maling akala niya. Doon na rin inamin ni Sisi Lion na minahal na niya si Shin mula pa noong unang araw nilang magkasama at yun mismo ang dahilan kung bakit siya sigurado sa nararamdaman niya. Napangiti si Shin, at buong puso siyang nagpasalamat kina Cecil at Eileen sa pagtanggap sa kanya. Nangako siyang puprotektahan at mamahalin niya si Sisi Lion habang buhay. Ilang araw ang lumipas, suot na ni Shin at ng kanyang mga kaibigan ang mga bago nilang gamit. At sa matatag na tinig ni Shin, sinabi niyang ang susunod nilang target ay walang iba kundi isang S-rank Calamity Demon. Dahil natatakot silang baka hindi sila sapat na malakas, sinabi ni Olivia na imposibleng talunin nila ang halimaw. Pero agad siyang pinakalma ni Shin. Sabay sabing mas malakas sila kaysa sa inaakala nila at ibinunyag niyang suot nila ay mga maxed out defensive combat gear. Pagdating nila sa kagubatan, naramdaman ni Cecilia ng presensya ng isang demonyo. Habang sinasabi niyang napakalaki nito, bigla nilang namataan ang isang dambuhalang lion demon. Habang nagbabalak ng plano, ipinaliwanag ni Shin na mabagal kumilos ang leon, kaya nang magmungkahi si Cecilia na umatake mula sa malayo, pinuri siya ni Shin at hinaplos ang ulo nito bilang gantimpala. Siyempre, nagselos agad ang iba. Pero bigla, naramdaman ng lion demon ang presensya nila. Nang sabihan ni Shin ang lahat na maghanda, sabay-sabay nilang pinatawag ang kanilang mga apoy. Sa utos niya, sabay silang nagpakawala ng mga blast at isang napakalakas na pagsabog ang humanig sa kagubatan. Nang humupa ang usok, napansin nilang may malaking hukay na naiwan at tuluyan ng nabura ang lion demon. Sa sobrang lakas ng suporta ng grupo, napaisip si Shin na kayanan ng bawat miyembro ng attack team na pumatay mag-isa ng isang S-rank calamity. Kaya habang nagpapatuloy sila sa kagubatan, tuloy-tuloy nilang nilinis ang mga demonyo hanggang sa si Tony ay gumamit ng ultrasonic vibration para tapusin ang huling halimaw. Masaya si Shin na lahat sila ay nag-level up. Pero sabi naman ni August, oras na para paghandaan ang kanyang seremonya at hindi na raw siya makapaghintay na makita si Shin sa kanyang engagement party. Ilang araw ang lumipas, dumating ang araw ng engagement ceremony ni Shin. Habang nakabihis siya, pumasok si Cecilian sa silid at agad napansin ni Shin kung gaano siya kaganda. Sinabi niyang cute siya at ngumiti lang si Cecilian habang sinabing gwapo rin siya. Pagdating nila sa dining hall, sinalubong sila ng palakpakan ng lahat. Nang tumayo si King Diem, opisyal niyang inaprubahan ang engagement at nagsabing siya mismo ang magiging saksi. Nagtaas siya ng baso para mag-toast at sabay-sabay na nagdiwang ang lahat para sa bagong engaged na magkasintahan. Kinagabihan, habang magkasama sina Shin at Cecilian sa balkonahe, sinabi ni Shin na may gusto siyang ibigay. Nang ilabas niya ang isang singsing, nagsorry siya dahil parang labas sa tamang pagkakasunod, pero kahit tapos na ang party, lumuhad siya at inanyayahan si Cecilia na maging kanyang asawa. Ilang araw pa ang lumipas, natutunan na rin ng ibang estudyante ang flying magic dahil ginamitan sila ni Shin ng floating spell. Natutuwa siyang unti-unti na silang lumalakas. Samantala, sa Imperial Empire, iniulat ni Zesty Strom na nasira na ang huling bayan.
Napagtanto naman ni Miria na ginamit ni Zest ang gutom ng mga karaniwang mamamayan habang ang mga maharlika ay patuloy na nagpipiesta, isang sitwasyong unti-unting nagdulot ng galit at pagkamuhi sa mga tao. Dahil dito, nang baguhin ni Strom ang mga tao at gawing mga demonoid, madali nilang pinaslang ang mga panginoong feudal at tuluyang winasak ang mga karatignayon. Alam ni Miria na labis ang galit ni Strom sa mga maharlika ng imperyo, pero hindi niya maintindihan kung bakit pati ang mga karaniwang mamamayan ay ginawang biktima. Ilang minuto ang lumipas, humarap si Strom sa kanyang hukbo ng mga demonoid. Nagpasalamat siya sa kanilang pagsisikap na sirain ang imperyo, ngunit habang nagsasalita, inamin niyang iyon lang ang tanging layunin niya, ang wasakin ng imperyo. At ngayon na nagawa na niya ito, wala na siyang pakinabang sa kanila. Galit na galit ang mga demonoid sa narinig nila. Nagulat sila kung bakit hindi na lang nila ituloy ang pananakop sa iba pang lungsod o kaya'y sakupin na mismo ang buong mundo. Pero kalmado lang na sinabi ni Strom, gawin niyo kung anong gusto niyo. Dahil alam nilang hindi na magbabago ang isip niya, tumayo ang isang demonoid na nagngangalang Fabro at nagsabing ipagpapatuloy niya ang sarili niyang plano. Ngunit malamig lang na tinanong ni Strom kung bakit andoon pa ang bulok na mukha niya. Dahil doon, umalis si Fabro at karamihan sa mga demonoid ay sumunod sa kanya. Nagtanong si Zest kay Strom kung tama bang hinayaan niyang umalis ang karamihan sa kanila. Pero kalmado lang na sinabi ni Strom na natupad na ang layunin niya, kaya malaya na silang gawin ang anumang gusto nila. Hindi mapigilan ni Miria ang kanyang kuryosidad, kaya tinanong niya si Strom kung bakit niya labis na kinamumuhian ang imperyo. Alam niya kasing dati itong isang imperial duke, at minsan pang ang nakatakdang maging emperador. Sa pagkakataong iyon, nagpa siya si Strom na ibunyag ang kanyang nakaraan. Habang wala siya noon sa lungsod, pinaslang ang kanyang asawa, isang trahedyang nagtulak sa kanya para tuluyang maging unang demonyo na hinarap ng sangkatauhan. At mula noon, iisa na lang ang natitira niyang layunin, ang patayin ang sarili niyang anak. Pagkaalis ni Zest at Lawrence sa bulwagan ng trono, sinabi ni Zest na kailangan nilang bigyan si Strom ng bagong dahilan para mabuhay. Kaya iniutos niya kay Lawrence na salakayin ang kabisera, alam niyang mapipilitan si Shin na makialam, at kapag nagpakita ito, yun mismo ang magiging bagong dahilan ni Strom para muling lumaban. Samantala, sa kabisera, idinaraos naman ni August ang kanyang seremonya ng pagdeklara. Tinanong siya ni Haring Diem kung handa ba siyang ialay ang sarili upang paglingkuran at ipagtanggol ang kaharian bilang susunod na hari. Buong puso siyang sumumpa na ipagtatanggol niya ang bayan at ang mga mamamayan nito. Pagkatapos nito, inihayag ni Haring Diem na opisyal na siyang kinikilala bilang Crown Prince. Ngunit biglang may lalaking pumasok at nag-ulat na may mga demonoid na lumitaw sa Kingdom of Swed. Nang tangkaing paalisin ito ng mga bantay, agad silang pinigilan ni August at sinabing ang mga ulat tungkol sa mga demonoid ay pinakamataas sa prioridad. Habang nagsisimula ng kabahan ng mga tao, kalmado silang pinayapa ni August at ipinaalam na nakapaghanda na sila ng isang grupo na lalaban at tatayo laban sa mga demonoid. Pagkatapos ipakilala ni August si Shin, ipinahayag niya na si Shin mismo ang nag-ensayo sa kanila para mas lumakas at ngayong oras na, pupuksain nila ang lahat ng demonoid sa karatig kaharian. Habang unti-unting inaalis ni Shin ang takip ng kanyang gear, sabay ding hinubad ng iba ang kanika nilang mga balabal. Nang sabihin ni August na oras na para magsalita si Shin, buong tapang niyang sinabi, handa siyang lipulin ang sino mang banta sa kaharian at sa mga taong mahal niya. Pagkatapos noon, pinunit niya ang kanyang balabal at buong yabang na inanunsyo, sila ang Ultimate Magicians. Pag-activate niya ng anti-gravity spell, umangat ang buong grupo sa ere, at sabay-sabay silang lumipad palabas ng lungsod. Samantala, sa Kingdom of Swed, napansin ng mga kabalyero ang isang liwanag na sumabog sa kalangitan. Akala nila ay senyales ito mula sa hangganan, babala ng nalalapit na demonoid attack. Agad nagutos ang kanilang pinuno na ilikas ang mga sibilyan. Ilang sandali pa, natanong nila sa malayo ang napakalaking hukbo ng demonoid. Nang pinasabog ng mga ito ang pader ng kaharian, tumama ang atake sa barrier at kumalat ang enerhiya sa paligid. Sa loob ng Kingdom of Swed, isang babae ang tumatakbo palayo mula sa dalawang demonoid na walang tigil sa pagpapakawala ng mga blast. Nasira ang kalsada sa harapan niya, kaya napahinto siya at nakiusap sa kanila na huwag siyang patayin. Ngunit isa sa mga walang kwentang demonoid ang nagyabang na papatayin siya hanggang sa bigla itong sip-in ng kasamahan at lumipad diretso sa putik. Sa gitna ng kaharian, lumabas si August at ipinahayag sa lahat na siya ang prinsipe. Sinabi niyang nakamit na nila ang sapat na kapangyarihan para lipulin ang mga demonoid. Nang marinig ito ng mga tao, nagsigawan at nagdiwang sila sa pag-asa. Samantala, sa kabilang dulo ng bayan, naghiwa-hiwalay ang grupo. Inutusan ni Shin si Cecilia na alagaan at gamutin ang mga sugatan sa aid station.
Pero bago siya umalis, nagpaalala si Cecilia na mag-ingat siya. Habang nagmamasid mula sa malayo, palihim na minamatyagan ni Lawrence si Shin. Iniisip niyang sa wakas ay makikita nila kung gaano talaga ito kalakas. Kasabay nito, tumatakbo sina Alice at Lynn sa mga bubong. Paglapag nila sa lupa, gumamit si Alice ng search magic para hanapin ang mga demonoid at agad niyang nakita ang isa sa radar. Pagdating nila sa harap ng halimaw, nakita nila ang mga bangkay ng mga kabalyerong napatay nito. Nilinggan sila ng demonoid at nang makita ang kanilang flat na katawan, nang insulto ito. Bakit dalawang surfboard ang nakikipaglaban sa akin? Hindi ba dapat nasa beach kayo? Medyo below the belt yun, bawal yun. Galit na galit si Alice at muntik na niyang sunugin ito ng buhay, pero naunahan siya ni Lynn, isang mabilis na atake at tuluyan ng bumagsak ang demonoid. Maya-maya, narinig nila ang isang sigaw. Paglingon nila, isa pang demonoid ang nagpapakawala ng blast. Agad nilang itinayo ang kanilang barrier para salagin yon. Pero bago pa man makabawi ang halimaw, muli itong nang insulto. Ngayong mapuputol na ang mga katawan niyong parang cutting board, ipapadala ko na yan pabalik sa kusina. Sa sobrang inis ni Alice, nilamon siya ng galit at bago pa man makalaban pa ang demonoid, sumabog ang apoy mula sa lupa, tinupok ito hanggang sa maging abo. Sa kabilang dako, dalawang demonoid ang umatake at nakapatay ng isa pang knight sa isang madilim na eskinita. Pero bago pa makagalaw ang isa, nahuli ito sa casting circle at nagyelo sa loob, habang yung isa naman ay tinangkang tirahin si Yuri gamit ang magic blast, pero bago pa tumama. Biglang lumitaw si Tony at winakasan silang dalawa sa isang iglap. Samantala, sina Julius at Thor ay matagumpay na napabagsak din ng dalawang demonoid sa kabilang panig. Sa loob naman ng aid station, abala si Cecilian sa paghilom ng mga sugatan. Habang patuloy na winawasak ni Shin ang mga demonoid sa paligid, naglabas siya ng napakalakas na magic explosion na tuluyang nagpabagsak sa buong lugar. Napatigil ang lahat, nagtataka kung saan nanggagaling ang ganong kalakas na kapangyarihan. Pero bago pa sila makagalaw, isang kumpas lang mula kay Shin at nilipon niya silang lahat. Nang makita ito, napuno ng takot si Lawrence. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya, iniisip niya kung paano nakuha ni Shin ang ganoong lakas at kung may paraan pa bang madiskubre ang kahinaan nito. Sa kabilang banda, sina August at Maria ay napansin na wala ng presensya ng kahit anong demonoid sa paligid. Akala nila tapos na ang laban hanggang sa biglang lumitaw si Fabro sa harapan nila. Nang malaman niyang si August ay isang prinsipe, ngumisi siya at sinabing gagamitin niya ang ulo nito bilang tropeo. Akala niya, kapag napatay niya si August, tatakbo na lang ang buong grupo sa takot. Pero hindi nagpahuli si Maria, bigla siyang nagpalabas ng explosion magic mula sa lupa para salakayin si Fabro. Pero laking gulat nila nang makitang ginamit nito ang dalawang tauhan bilang panangga. Kagad niyang itinapon ang isang bangkay sa kanila at sinundan ng isang malakas na suntok kay Maria. Buti na lang, naprotektahan siya ng magic gear niya kaya hindi ganoon kasakit. Pero sinunggaban siya ni Fabro at ibinagsak ng malakas sa pader. Sa kabila noon, tumayo pa rin si Maria mula sa guho. Napansin ni Fabro na may protective magic ang suot niya, kaya nagbanta itong titirahin niya ang mga parte ng katawan na hindi protektado. Hindi nagpatalo si Maria, nagpasabog siya ng sunod-sunod na fireballs. Pero nang mawala ang usok, tumambad na walang kahit gasgas si Fabro. Napansin nila ang kakaibang magic gear na suot niya at sinabi nitong kinuha niya ito mula sa mga salamangkero. Agad namang nakilala ni Maria, iyon pala ang magic powered barrier na ginawa mismo ni Shin para sa kaharian ng Swede. Pero dahil alam nila ang kahinaan nito, naghiwalay agad sina August at Maria para umatake mula sa magkaibang direksyon. Nagpalabas si August ng lightning magic pero naipangharang ni Fabro ang barrier para ipabalik sa kanya ang kuryente. Samantala, patuloy si Maria sa pagbuga ng fireballs na kalaunan ay lumikha ng napakalakas na pagsabog. Sa wakas, nabasag ang barrier at nasunog ang katawan ni Fabro. Kahit hirap, nakatayo pa rin ito pero hindi na nakapalag ng tirahin ni August ng lightning blast diretso sa katawan niya na tumapos sa laban. Sa loob ng King's Palace, habang unti-unti nang humuhupa ang labanan, napansin ni Merlin na malapit nang matapos ang lahat. Kaya sinabi niya na wala na silang kailangang gawin pa. Sumang-ayon si Melinda at sinabing bibigyan na lang nila ng pagbati ang grupo kapag tuluyang natapos ang laban. Kasabay nito, nang matuklasan ni Lawrence na halos lahat ng demonoid ay napatay na, napagtanto niyang hindi lang si Shin ang dapat nilang katakutan. Alam niyang oras na lang ang binibilang bago tuluyang mabura ang buong hukbo nila. Samantala, sa labas ng kaharian, tahimik na nagmamasid si Zess sa buong pangyayari. Inamin niyang hindi niya inakalang ganito kabilis matatalo ang mga tauhan niya. Doon niya na-realize na pumalpak ang plano niyang ipakita at subukin ang tunay na lakas ni Shin.
Kahit ganun, agad niyang inutusan si Miria na gumawa ng gulo upang makalikha ng distraction para makaligtas ang natitirang mga demonoid na buhay pa.